Pangsanlibutang ulat. Tagapagpagbago ng Tahanan, India, February 3, Twinkle at Milan. Maaari ba na ang interior designer ay maging saksi ng langit? Sina Twinkle at Milan ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa India bilang mga interior designer. Nadama nila na sila ay tinatawag ng Panginoon na gamitin ang kanilang mga talento para ilapit ang mga tao kay Jesus. Kaya iniwan nila ang kanilang trabaho at nagsimulang magtayo ng sarili nilang negosyo. Tuwang-tuwa at sabik na sabik silang magtrabaho sa una nilang kontrata sa isa sa pinakamalaking syudad sa Bengaluru. Gusto ng mayamang magulang na ipabago ng disenyo ang kwarto ng kanilang 13 taong gulang na anak na lalaki, si Arnav. Habang nakikinig ang mag-asawa sa gustong ipagawa ng ina para sa kwarto, para bang gusto ng ina ng mas higit pa kaysa sa pagbabago. Gusto niyang makakita ng isang milagro. Hyperactive na batang lalaki kasi ang kanilang anak at umaasa siyang magpapahinahon sa bata ang bagong silid tulugan sa kanya. Gayunpaman, hindi pa siya natulog sa kwarto na ito sa loob ng 6 na taon kaya gusto niyang matulog doon kasama ang anak paminsan-minsan. Imposible para sa akin ang matulog doon. Ang wika niya, hindi ko alam kung bakit. Hindi malaman ni Twinkle at Milan kung ano ang kanilang gagawin sa silid. Subalit batid nila kung saan sila magsisimula kaya lumuhod sila at nanalangin sa Diyos. Mahal na Diyos, maaari po bang bigyan ninyo kami ng ideya tungkol sa kulay na gagamitin sa pagpipintura sa silid tulugan at kung paano namin ito dedekorasyonan para sa inyong kaluwalhatian? Ang panalangin ni Twinkle. Inilabas muna ng mag-asawa ang lahat ng gamit sa loob ng kwarto. Inilabas nila ang kama at maliit na lamesa. Inalis din nila ang estante ng mga libro. Sa estante, nakakita sila ng mga imahe, at inalis din nila ito. Nag-iisip sila Twinkle at Milan kung ano ang gagawin sa mga imahe. Sinasamba ni Arnav at kanyang ina ang mga imahe, subalit isang atheista ang ama na hindi naniniwala sa alinmang Diyos. Nakita ng tatay ni Arnav na inilalabas sa silid ang mga imahe at sinabi sa mag-asawa na, bakit hindi nyo nalang balutin ang mga imaheng iyan sa lumang dyaryo at itapon? Nagustuhan ni Twinkle at Milan ang magandang ideya kaya binalot nila ang mga imahe sa lumang dyaryo at itinapon. At kanilang pininturahan ang silid. Nang tapos na sila, naglagay sila ng mga Bible verse wall decor at mga siping nagbibigay inspirasyon. Sa isang Bible verse, ang nakasulat ay, nilalang kang kakilakilabot at kagila-gilalas. Hindi sinasabi sa larawan na ang sipi ay galing sa Awit Kapitulo 139 versikulo 14 sa Biblia. Sa isa pang larawan, ang mababasa ay, ikaw ay obra maestra ng Diyos, isang talata sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 10. Ang ikatlong larawan ay simpleng nagsasabi, ikaw ay minamahal. Nasiyahan sina Arnav at kanyang magulang sa bagong kwarto. Makaraan ang ilang mga araw, nagpadala ng mensahe ang ina ni Arnav kay Twinkle. Nakakakita kami ng positibong pagbabago sa ugali ni Arnav at nakakapasok na rin ako sa kanyang kwarto, ang sulat niya. Nakadarama ako ng kapayapaan sa loob ng kanyang silid. Idinagdag pa niya, nagawa na niyang matulog sa silid sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon. Tuwang-tuwa si Twinkle at kanyang asawa sa balita. May pangako sa Biblia, ang aking mga salita hindi babalik sa akin na walang katuturan. Ang wika ni Twinkle sa isang panayam, na binanggit ang Isayas Kapitulo 55 versikulo 11, kaya araw-araw, kapag binabasa ni Arnav ang talata, may positibo itong pagbabago sa kanyang karakter. Simula ng unang proyektong iyon, maraming pang sumunod na mga proyekto ang dumating.
Lagi silang nananalangin bago magpasimula ng kanilang bagong proyekto. Sa lahat ng kanilang ginagawang room design, pinupuno nila ng mga inspirational Bible verse ang kwarto. Kapag tinatanong ng mga kliyente ang tungkol sa Diyos, inihahatid nila sila sa mga kaibigan nilang pastor. Ang wika ni Twinkle, mabuti ang nasa negosyo na kasama ang Diyos. Sa ngayon, ang aming negosyo ay isang misyon, ang wika niya, pumapasok kami sa mga tahanan bilang mga tagapagpabago ng mga tahanan. Binabago namin ang mga tahanan, hindi lang ang interior design nito, kundi gayon din ang mga taong nakatira dito. Inilalagay lang namin ang mga inspirational Bible verse sa wall nila at Diyos na ang gumagawa sa kanilang mga puso. Ang 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay tutulong sa pagpapatayo ng bagong English church para sa kongregasyon ni Twinkle at Milland sa Bengaluru, India. Maraming salamat sa inyong masaganang handog ngayong darating na ika-28 ng Marso.